When someone announced and introduced about me my name, he said, Hong Eun Shuk. My name is not Hong Eun Shuk. It's very hard, my pronunciation of my name. Of course, it's Hong Eun Seok. Nang pinakilala ko kanina ng ating po next leader, ang ating po si Pastor, yung pagpapakilala na po ay yung Sok. Pero hindi po yan yung tamang pronunciation. Yung tamang pagbigkas po ay Pastor Hong Eun Sok. Correct. Let's just call me Pastor Hong. Actually, as I told you already, my name is Hong Eun Seok, not Hong Eun Song. Gaya po kanina, sinabi rin po ni Pastor, yung kanya pong pangalan ay Hong Eun Sok, hindi po Hong Eun Sok. Hong Eun Song means he is another church pastor. Kung si Pastor Hong Eun Sok, siya po yung pastor doon po sa Naga Church. Ako, my name is Hong Eun Song. Pero siya po, yung pangalan niya po ay Pastor Hong Eun Sok. Naga Church pastor, Pastor Hong, he is my elder brother, sibling. Yung Pastor Hong po doon sa Naga Church, siya po yung kuya ni Pastor. Yeah. Although all of us, we name is very similar, 90%, but it's totally different appearance. Sa kanila pong magkakapatid, yung kanila pong mga pangalan ay halos magkakaparehas, 90%. Pero yung kanila pong mukha ay magkakaiba. Because he is very tall and I'm very short. Dahil yung isa po ay napakatangkad at siya po ay hindi gaano katangkad. And he is very smart, I am not smart. At siya rin po ay napakatalino at si Pastor po ay hindi gaano. He is very handsome and I am very funny. Gwapo raw po yung isa at siya po ay hindi gaano. It is third time to visit here in our church. Ito po yung aking pangatlong beses na mapunta dito sa Ligaw Church. When I transferred the Philippines first time to see my elder brother, I visited here first time to see my elder brother and sister Stella. Noong unang pagkakataon niya pong mapunta dito sa Pilipinas, at syempre upang makita po yung kanyang kapatid, siya po ay tumuloy dito sa Ligaw Church para makita si Pastor Hong at si Sister Stella. And second time is last year, I visited here with another senior missionaries to visit all people area churches. At yung pangalawang pagkakataon, kasama niya po yung lahat ng senior pastor na missionary dahil bumisita po sila sa lahat ng churches natin sa Bigor region. And today is the second time. That's why I'm so happy. At ito po yung sunod na pagkakataon kaya siya po ay nakakasaya. Before we start, let's pray together. Bago po tayo, alam po tayo. Our Heavenly our Father who loved us and saved us. Thank you for saving us from eternal our destruction. Banal at ang kalangit namin among Diyos, maraming salamat po sa pag-ibig at pag-ibig sa amin sa walang hanggang pagkawasan. When we were born, we were miserable sinners before you, but for you love us so much, so you sent Jesus Christ 2,000 years ago, and through Jesus Christ's sacrifice and on the cross, with God's salvation, we became your son of God. Kami po ay ipinanganak ng mga kasalanan, subalit dumating po ang Panginoong Hesus Kristo, namatay sa doon sa krus at napatawad ang lahat ng aming mga kasalanan at kami po ngayon ay naging mga anak ng Diyos. And thank you, give us continuously great chance to serve the Lord as the good Christian, and we will do our best for the Lord God who saved us. At maraming salamat po sa pagmakalog sa amin ng pagkakataon upang makapaglingkod sa inyong pananatili sa Iglesia at magbigay kaluguran sa Diyos na nagligtas sa amin. In order to deliver the gospel boldly, we needed your wisdom, your lessons more and more. So, before we deliver the gospel, preach the gospel, and take care of brothers and sisters to serve the Lord,
Please guide us first. Please lead us first. Please teach us first by the word of God. Upang maganda po ang gawain ng pagpapalaganap ng Ebanghelyo, pakiusap punin niyo po kami ng salita ng Diyos, tulungan niyo po kami matuto at pangunahan niyo po muna kami sa pamamagitan ng salita ng Diyos. Lord, if there are some brothers and sisters who cannot join this Sunday service, Lord, please help them from their temptation or from various reasons. Panginoon, kung mayroon man pong mga anak ng Diyos na hindi po namin kasama ngayon, pakiusap, gabayan niyo po sila laban sa mga tukso sa sanlibutan. Please help us to open our heart to understand well your true love, your good lessons. Panginoon, tulungan niyo po kami mabuksan ang aming mga puso at isipan upang maunawaan po namin ang iyong salita at ang iyong kalooban sa amin. From start to the end, we are relying on God and we pray in the name of Jesus Christ. Magsimula po hanggang matapos ang oras na ito, kami po ay umaasa lamang at nananalangin sa pangalan ni Yesu Kristo. Amen. Amen. Yes. Open the Bible. Buksan po natin ang ating mga Biblia. Acts chapter 2, Mga Gawa, chapter 2, verse 40. Mga Gawa po, chapter 2, verse 40. Not 40. Acts chapter 2, verse 14. Paunahin po, Mga Gawa, chapter 2, verse 40. Brothers and sisters, let's read it together. Basahin po natin, 3, 2, 1. Ngunit si Pedro, na nakayong kasama ng nag-iisa, ay nataas ng kanyang tinig at nagpahayag sa kanila. Kaya'y mga kalakihan ng Judea at kayong lahat na naninirahan sa Jerusalem. Nalaman sana ninyo ito at makinig kayo sa aking sasabihin. Today we are going to think about the witness. Ngayon po ay pag-aaralan po natin yung tungkol sa mga saksi. Today topic is we are witness of God. Ngayon po, yung pamagat ng ating pag-aaralan ay tayo ang mga saksi ng Diyos. So today we are going to think about the witness. Kaya ngayon po, isipan po natin yung tungkol sa pagiging saksi. In order to deliver the gospel more powerfully, one thing we never forget, do not forget it is we are witness of God. Upang matapang at malakas po natin maipangaral ang Ebanghelyo, isang bagay po yung huwag natin kakalimutan. Yun po yung tayo ay saksi ng Diyos. Here's verse 14. Peter, Apostle Peter, and including the 11 disciples, when they preach the gospel, that time there are so many audience, the peoples. Kagaya po dito sa versikulo 14, kung paano pinaalalahanan ni Pedro kasama niya yung 11 alagad at nung panahon po yun, napakarami pong tao yung nagkakatipon. To many peoples, that time they were preaching the gospel, delivering the gospel. Napakarami pong tao sa mga oras na yun, sila po ay nangangaral ng Ebanghelyo. And verse 38, At doon po sa 38, then Peter said to them, repent and let every one of you be baptized in the name of Jesus Christ for the remissions of sins, and you shall receive the gift of the Holy Spirit. at sinabi sa kanila ni Pedro, magsisigayo at magpabautismo ang bawat isa sa inyo sa pangalan ni Yesu Kristo upang mapatawad ang inyong mga kasalanan at tatanggapin ninyo ang kaloob ng Espiritu Santo. Let me summary to it. When the Bible seminar, that time they delivered the gospel to them. Kagaya po ng ating mga summer retreat, kapag may Grand Bible Seminar,
Seminar, sa ganoong sitwasyon, tayo po ay nangangaral ng Ebanghelyo. That time, let's think, how many people they were saved? Verse 41. Kung titingnan po natin yung sa panahon po nila, ilan po kayo yung tao na naligtas? Verse 41. Sa versikulo 41 po. Basahin ko ito pinasabay-sabay. Basahin po natin 3:2-1. Kaya ang mga tumanggap ng kanyang salita ay binautismuhan at nalagdag ng araw na iyon ang 3,000 kaluluwa. That time, the Bible seminar, that time, how many people they were saved? Nung mga panahon po sa atin, sa Bible Seminar, ilan po kayo yung mga taong naligtas? 3? 30? 300? 30 o 300? How many people? Ilang tao po? 3,000 people, they got salvation that time. Sa panahon po ito, 3,000 tao yung naligtas sa mga oras na iyon. It is very amazing, the miracle, isn't it? Ito po ay kamangha-manghang isa di mana, tama po? 21 batching. One time the Bible seminar, that time 3,000 people they got salvation. Wow. Isang batch lang ng ating ng Bible Seminar, 3,000 tao yung naligtas. Ito po ay kamangha-mangha. Brother, sister. That time, when the disciples, when they preached the gospel, that time, many crowd, many people, they able to get salvation. Mga kapatid, noong mga oras na iyon, habang yung mga alagad ay nangangaral ng Ebanghelyo, napakaraming tao, ng oras na iyon, napakarami po ang naligtas. Nowadays, is it possible or impossible this time? Sa panahon po natin, posible po ba ito o imposible? Like at that time, if we preach the gospel, that time, it is possible 3,000 people able to get salvation this time? Kung kumpara doon sa ginawa po nila, pwede po ba na makapangaral tayo at maligtas yung 3,000 sa ating po panahon? If you think possible, please answer. Kung posible po ito sa isip nyo, taasin po yung inyong kamay. Dalawa naman po yung naniniwala. Please answer. It Taas po yung is kamay. impossible nowadays. Kung napaka-imposible sa panahon natin, taasin po yung kamay. Two and one. Dalawa po yung posible, isa yung imposible. Actually, Jesus Christ came this world 2,000 years ago. Why? To evangelize. Sa katunayan, si Yesu Cristo, dumating po siya sa ating mundo 2,000 taon na nakakalipas. Bakit po? Upang mag-evangelize. To save people, Jesus Christ came this world. Upang iligtas ang mga tao, si Yesu Cristo po ay dumating sa ating mundo. Isn't it? Tama po? Yes, you know. To save the people in the whole world. When Jesus Christ was the crucified in the cross, that time, imagine, where was 12 disciples? Opo, yung layunin kung bakit dumating si Yesu Cristo sa ating mundo, habang siya po ay ipinapako doon sa krus, iniisip niya rin, nasaan kaya ngayon yung 12 mga alagad? Where was 12 disciples when Jesus Christ was crucified on the cross? Nasaan po kaya yung 12 mga apostol habang si Yesu Cristo ay ipinapako doon sa krus? They all disappeared. Opo, lahat po sila ay nagkahiwa-hiwalay. They ran away. Sila po ay tumakbo. Isn't it? Tama po? Peter, when he preached the gospel, that time, 3,000 people, they got salvation. But at that time, Peter, he ran away. Dito po, sa panahon na ito, si Apostol Pedro ay nangangaral ng Ebanghelyo at 3,000 ang naligtas. Pero sa panahon ngayon, wala po si Apostol Pedro dito. Isn't it? Peter, he denied Jesus Christ. He afraid of death. Dahil si Pedro rin po, ikinaila niya si Yesu Cristo. Siya po ay natakot sa kamatayan. I don't know Jesus Christ. Hindi ko kilala ang Panginoong I Jesus. don't know Jesus Christ. Wise man. Hindi ko siya kilala. 2 beses niya sinabi. He cursed Jesus Christ. At sunod, sinumpa niya si Yesu Cristo. I don't know Jesus Christ. Hindi ko nga kilala si Yesu Cristo. When Jesus Christ was crucified, not only Peter, remaining 11 disciples, they ran away because they were afraid of death.
Hindi lamang po si Apostol Pedro, kundi pati yung 11 pang mga alagad ay tumakbo dahil sila po ay natatakot sa kamatayan. Before, although they afraid of death, but why they changed totally and boldly they able to preach the gospel boldly. Noon, sila po ay takot na takot sa kamatayan, pero bakit sa oras na ito, sila po ay napakatapang na nangangaral ng Ebanghelyo. Brothers, sisters, let's go to the Acts chapter 2 again, verse 41. Mga kapatid, tingnan po rin natin sa Aklat ng mga Gawa, chapter 2, verse 41. One more time. Basahin po natin ng sabay-sabay. I'm sorry po, 14. Acts chapter 2, verse 41. Mga Gawa, chapter 2, verse 41. Basahin po natin ng sabay-sabay. 3, 2, 1. Kaya ang mga tumanggap ng kanyang salita ay binautismuhan at nalagdag ng araw na iyon ang may 3,000 kaluluwa. The Bible is not said like that. That day, about 3,000 people they were saved, they were saved. Bible was not mentioned like this. Bible said 3,000 souls were added to them like that. Hindi po sa paraang 3,000 tao yung nadagdag sa kanila, kundi po may 3,000 kaluluwa ang naidagdag sa kanila. What is it here? Were added to them. What is it? Ano po yung ibig sabihin ng naidagdag sa kanila? Here, 3,000 people, they were added. 3,000 tao yung nadagdag. To them. Naidagdag po sa kanila. Lest we think about them. Pag-isipan po natin yung salitang kanila. Who are they? Sino po yung tinutukoy na kanila? They. Who are they? Sino po yung kanila? It's very important today's sermon. This part. This point is very important about our sermon today. Ito po yung napakahalagang bagay sa ating pong pag-aaral ngayon. Yung particular. Sino po yung kanila dito? Who are they? Sino sila? Peter? Si Pedro? Disciples? Yung mga alagad? Sorry? Louis. Yes! Right! Tama po. Your answer. Tama po yung sagot nyo. We are. Kayo po yun. 3,000 people were added to us. 3,000 kaluluwa yung naidagdag sa akin. Before, they afraid of death. Noon, sila po ay takot na takot sa kamatayan. Isn't it? Tama po. Disciples that time they ran away because they afraid of death, fear of the death. Noong mga panahon yun, yung mga apostol, sila po ay nagtakbuhan dahil sila po ay natatakot sa kamatayan. But they totally changed it. Subalit sila po ay ganap na nagbago. When? Kailan? When? Kailan po? After Jesus Christ, He resurrected. Pagkatapos ng muling nabuhay ang Panginoong Jesucristo. And Jesus Christ, He tried to meet them. At si Jesus ay nagpakita po sa kanila. After Jesus Christ met them, then Jesus Christ mentioned to them. Pagkatapos na magpakita si Jesus sa kanila, ito po yung sinabi sa kanila. 1 Peter chapter 1 verse 3. Buksan po natin sa unang Pedro, chapter 1, verse 3. First Peter chapter 1 verse 3. Unang Pedro, kapitulo 1, versikulo 3.
before we read First Peter, and let us open the Acts chapter 1. Bago po natin basahin yung sa unang Pedro, lagyan po ng tanda. Buksan po muna natin yung mga Gawa chapter 1. Okay, sorry, it's okay. Let us open the Bible, First Peter chapter 1 verse 3. Ngayon po, buksan na po natin doon sa unang Pedro chapter 1 verse 3. Verse 3, brothers and sisters, let's read together. Buksan po natin 3, 2, 1. Purihin ang Diyos at Ama ng ating Panginoon Jesucristo sa pamamagitan ng kanyang malaking kahawagan ay muli tayong ipinanganak sa isang buhay na pag-asa sa pamamagitan ng muling pagkabuhay ni Jesucristo mula sa mga patay. Jesus Christ said to them, do not afraid. Sinabi po sa kanila ng Panginoon Jesus na huwag kayong matakot. I am alive. Ako ay buhay. After he resurrected, he shown his alive to the 12 disciples who were afraid. Pagkatapos po ng kanyang muling pagkabuhay, siya po ay nagpakita na buhay doon sa kanyang mga alagad ng mga natatakot. And Jesus Christ said to them, do not afraid. And then Jesus Christ gave them true hope. True hope is salvation. At sila po ay sinabihan ni Jesucristo na huwag kayong matakot at pinagkaroban sila ng Panginoon ng tunay na pag-asa. And then, back to chapter 1, let's go. At tingnan naman po natin sa mga Gawa, chapter 1. After Jesus Christ shown his alive, and then Jesus Christ commanded to them. Pagkatapos po ng Panginoong Jesus na mabuhay na muli at magpakita sa kanila, Verse 8, Acts chapter 1, verse 8. tingnan po natin sa mga Gawa, chapter 1, verse 8. Verse 8, brothers and sisters, basahin ko natin ng sabay-sabay. 3 to 1. Ngunit tatanggap kayo ng kapangyarihan kapag wala sa inyo ng Espiritu Santo at kayo magiging mga saksi ko sa Jerusalem, sa buong Judea at Samaria, at hanggang sa karululuhang bahagi ng lupa. Because I live alive, as you see me, that's why do not afraid. And then you should be witness of me. Dahil ako po ay buhay, kagaya ng nakikita niyo ngayon sa akin, kayo ay magiging saksi ko ngayon. Verse 3, one more. Verse 3 or so, let's read together. Sa verse 3 din po, basahin po natin, 3, 2, 1. Pagkatapos na siya ay magdusa, ay buhay siya nagpakita sa kanila sa pamamagitan ng maraming mga katunayan. Nagpakita siya sa kanila sa loob ng 4 na buong araw at nagsalita ng mga bagay tungkol sa kahayaan ng Diyos. Jesus Christ, He showed He's alive to them. That's why, and then He taught them about the salvation. Si Jesus po ay nagpakita sa kanila na siya ay buhay at sinabi niya po sa kanila yung tungkol sa kaligtasan. And then Jesus Christ finally He commanded to them, you have to become the witness of God. At sa bandang huli, sinabi po ni Jesucristo sa kanila na kailangan niyong maging mga saksi ng Diyos. Verse 8, one more. Isa pa pong beses sa versikulo. Outside of all, you shall be witness to me, to God, in not only nearby you, in Jerusalem and in North Judah and Samaria and to the end of the earth. Means wherever you go, you have to deliver the spirit of power. That's the witness of God. Instead of afraid of God.
Ibig sabihin po, saan man po tayo magtungo, kailangan matapang natin ipangaral ang Ebanghelyo bilang mga saksi ng Diyos. Can you understand? Naunawaan po ba? That time, when 12 disciples, when they met Jesus Christ, who alive, that time they got true hope. They got true hope. Noong mga oras po yun, yung mga apostol na nagpakita sa kanila si Jesus, sa mga oras na yun, sila po ay nagkaroon ng tunay na pag-asa. Jesus Christ alive. Si Jesus ay buhay. They were so happy. Sila po ay napakasaya. That time, when they saw the Jesus Christ who resurrected, that time they totally changed their mindset. Na oras po yun nang nagpakita si Jesus sa kanila at si Jesus ay nagbago, yung kanila pong pag-iisip ay ganap din na nagbago. I will not change. I will be the witness of God. They decided. Ako ay magbabago na ngayon. Ako ay magiging saksi ng Diyos. Sila po ay nagpasya. After that, Apostle Peter, wherever he go, he spread the gospel more boldly, powerfully. At pagkatapos po noon, si Apostol Pedro, saan man po siya magtungo, siya po ay matapang na nangangaral ng Ebanghelyo. Because of that reason, finally, wherever they go and when they spread the gospel, that many people they got salvation. Dahil po sa bagay na iyon, si Apostol Pedro ay nangaral at 3,000 tao yung naligtas. Ask question. Tanong po para sa akin, What is your identity? ano po yung ating pagkakilala? Many people they are thinking, I am the Christian. Napakaraming tao yung sinasabi nila sa kanilang sarili na sila ay mga Kristiyano. Many Christian they are thinking, I am born again. At napakaraming Kristiyano yung nagsasabi na ako ay isang born again. I am good son of God. Ako ay mabuting anak ng Diyos. I was saved already. I have been saved. Many people they are thinking. Ako ay ligtas na. Napakaraming tao yung nag-iisip ng ganito. I can go to heaven. There are many people they are thinking. Ako ay mapupunta na sa langit. Napakaraming tao yung nag-iisip ng ganito. But most of them, they do not think I am witness of God. Pero karamihan po sa kanila, hindi po nag-iisip na sila ay mga saksi ng Diyos. Remember, actually we are Christian. We are born again Christian. Alalahanin po natin, sa katunayan, tayo po ay mga born again Christian. But do not forget, you are witness of God, as like the Apostle Peter. Pero huwag niyo pong kakalimutan na kayo rin po mismo ay saksi ng Diyos kagaya ni Apostol Pedro. That's why Bigaw Church brethren, wherever you go, whoever you meet, do not hide the true gospel. Kaya nga po, mga kapatid sa Ligaw Church, saan man po kayo mapunta, saan po kayo magtungo, huwag niyo pong pagtakpan na kayo ay mga saksi ng Diyos. When you go to school, when you meet your classmate, Kapag kayo ay pumunta sa paaralan, kapag nakikisalamuha kayo sa inyong mga kamag-aaral, do not hide your identity as a witness of God. huwag niyo pong pagtatakpan yung inyong pagkakilala bilang mga saksi ng Diyos. When you meet friends, when you meet the neighbors, when you meet your relative, do not hide the gospel. Kapag kayo ay humarap sa inyong mga kaibigan, sa inyong mga kapitbahay, sa inyong mga kamag-anak, kapamilya, huwag niyo pong pagtatakpan yung Ebanghelyo. Why are you feel shy to spread the gospel? Bakit ka mahihiya na ipangaral ng Ebanghelyo? Listen. Remember, before they became the real true the witness of God, they afraid of that, they hide the gospel. Tandaan niyo rin po, yung mga apostol, bago po sila naging matapang, sila rin po ay takot at tinatago ang Ebanghelyo. Many brothers and sisters, they testimony like that. Brothers and sisters, it's very hard to evangelize. Napakarami pong kapatid yung nagbibigay ng patotoo, sinasabi nila, mga kapatid, napakahirap na mag-evangelize. It's very difficult to evangelize to my beloved family. Ito ay napakahirap na mag-evangelize sa aking mga minamahal na So pamilya. brothers and sisters, please pray for me. Kaya mga kapatid, pakiusap, isama niyo ako sa panalangin. Please pray for my relative
You want to make a salvation. Ipadalangin niyo yung aking mga kaibigan at kamag-anak hanggang matanggap nila yung kaligtasan. Many brothers and sisters, they ask to their prayer request to brothers and sisters. Napakaraming po ganitong paraan na humihingi ng prayer request sa aking po mga But the kapatid. problem is, although you ask to brethren about your prayer request, but after that, when you stand before your relative, Pero kahit na ganito po yung prayer request niyo sa mga kapatiran, pero pagkatapos na kayo po ay humarap sa inyong po mga kamag-anak, problem is you didn't say, spread, pero, sure gospel powerfully. pero yung problema, hindi po kayo nagsasalita sa kanila yung ebanghelyo ng may katapangan. Why? Bakit po? Because you didn't think I am witness of God. Dahil wala po sa inyong kaisipan na kayo ay mga saksi ng Diyos. When you feel I want to drink an alcohol, and then when do you want to drink an alcohol secretly? That time, think I am witness of God. Kung may mga pagkakataon na iisipan nyo na gusto kong uminom ng alak at patago kayo inom ng alak, isipin nyo po na kayo ay mga saksi ng Diyos. Can you catch my point? Naunawaan niyo po ba yung punto? When you go to workplace, and in the school, when you feel, wow, the guy is very okay. Kapag kayo po ay pumupunta sa paaralan, sa trabaho, at may nakikita kayo, oh, yung lalaki yun, Have you ever thought he's very okay? That time, remember, I am witness of God. kapag nasa isip niyo po na siya ay napaka-pogi, isipin niyo na kayo po ay mga saksi ng Diyos. Can you catch my point? Naunawaan niyo po ba? So that you cannot try to contact with him. Upang hindi kayo magkaroon ng ugnayan sa kanila. Oh, so maganda that woman, very maganda. O yung babae yun, napakaganda niya. That time you don't forget your identity. Sa mga pagkakataon ngayon, huwag niyo pong kakalimutan yung iyong pagkakilala. No. Hindi ba? I am witness of God. Ako ay saksi ng Diyos. Instead of thinking, she's very okay. No, because I am witness of God. That's why I have to evangelize them. Sa halip na isipin na siya ay napaka-pogi. Isipin niyo po na ako ay saksi ng Diyos, kaya kailangan ko i-evangelize siya. You understand? Naunawaan niyo po? Because you didn't think I am our identity. That's why you didn't evangelize more boldly. Dahil hindi niyo po iniisip yung inyong pagkakilanlan, kaya hindi po kayo nangaral ng may katapangan. Hebrew chapter 12. Sa Hebreo chapter 12, Hebrew chapter 11 is the faith chapter. dito po sa Hebreo chapter 11, ito po yung tinatawag na faith chapter. So if we read it, chapter 11, there are so many the faithful brethren there. Kaya nga po, kung babasahin niyo po yung buong chapter 11, napakarami po matatapat na mga kapatiran. But let's we read chapter 12 verse 1. Pero, lagpasan po natin, basahin po natin yung chapter 12 verse 1. Chapter 12 verse 1. Let's we read together. Sabay-sabay po natin basahin 3, 2, 1. Kaya lamang napapalibutan tayo ng iyong kapatid. After explain about many the faithful brethren in the chapter 11, but chapter 12 verse 1, I will read basahin ko po. Therefore, we also, since we are surrounded by so great a crowd of witnesses, not crowd of faithful brethren, not. Isn't it? Can you understand? Yes po. Dito po, pagkatapos na talakayin doon sa matatapat na kapatiran sa chapter 11,
babasahin ko po yung chapter 12, kaya diyabang napapalibutan tayo ng gayong kakapal bilang ng mga saksi. Mga saksi, hindi po mga kapatiran. So in the Bible, there are so many witnesses of God. Kaya nga po, dito sa Biblia, napakaraming saksi ng Diyos. Can you understand? Naunawaan niyo po? So paper brother means witness of God. Kaya ibig sabihin, yung matapat na kapatiran, ibig sabihin mga saksi ng Diyos. Are you witness of God? Kayo po ba ay saksi ng Diyos? If you are witness of God, why you didn't evangelize well and powerfully? Kung kayo po ay tunay ng mga saksi ng Diyos, bakit hindi po kayo nangangaral ng Ebanghelyo ng may katapangan? Because you didn't think I am witness of God. Baka hindi niyo po iniisip na kayo ay mga saksi ng Diyos. That time, they never forget. We are witness of God. Noong mga oras po iyon, sila, hindi po nila kinakalimutan na sila ay mga saksi ng Diyos. Because they never forget. After they met Jesus Christ, and then wherever they go, when they evangelize, that time many people they never get salvation. Noong mga panahon yun, hindi po nila kinakalimutan na sila po ay mga saksi. Saan man po sila magtungo, sila po ay nangangaral, kaya may tatlong libo po yung naligtas. You understand? Naunawaan niyo po? Have you ever thought why through me there are no born again brethren? Iniisip niyo po ba kung bakit sa pamamagitan ko, walang tao yung naliligtas? Have you ever thought like that? Pinag-iisipan niyo po ba yung mga bagay nito? Other brothers, sisters, they evangelize well, but why I didn't evangelize well? Yung mga Have you ever thought? yung ibang kapatiran, sila ay nakakapag-evangelize na mabuti. Subalit, bakit hindi ako nakakapag-evangelize? Iniisip niyo po ba yung bagay na ito? Have you ever thought? Pinag-iisipan niyo po ba yung bagay na ito? The trouble is you forget your identity. Ang problema, dahil nakalimutan niyo po yung inyong pagkakilala. Before 12 disciples, they thought, I am disciple of Jesus Christ. They thought. Noon, yung mga apostol, sila rin po ay nag-iisip na kami ay mga apostol ng Panginoon. But they didn't thought, I witness of God. Pero hindi rin po nila iniisip na sila ay mga saksi ng Diyos. That's why they run away. When they face difficulties. Kaya nga po, sila po ay nagtakbuhan nang sila po ay maharap sa mga kahirapan. But when they realize we are witness of God, after that, when they face the difficulties and affliction and criticize, suffering and hardship, they didn't afraid about that. Then continually they preach the gospel more boldly. Pero nang maunawaan ng mga apostol na sila po ay mga saksi ng Diyos, sila po ay naging matapang sa pangangaral sa kabila ng mga kahirapan, mga problema, sila po ay naging matapang na nangangaral. So, let's go Hebrew chapter 11. Tingnan po natin sa Hebreo chapter 11. Chapter 11, verse 36, Chapter 11 po, verse 36. 35 hanggang Mula po 35 hanggang 38. hanggang 38. 35 hanggang 38, brothers and sisters, let's read together. Basahin po natin ang sabay-sabay. 3, 2, 1. Tinanggap ng mga babae ang kanilang mga patay sa pamamagitan ng pagkabuhay ng muli. Ang iba'y pinahirapan at tumanggap ng paglaya upang makamit nila ang higit ng mabuting pagkabuhay ng muli. Ang iba'y nag-iis ng pagkabalik at pagkakabuhi at maging ng mga kanikala at pagkabilanggo. Sila'y pinagbabato hanggang sa mamatay, nilalahi, pinagpapatay sa baba. Sila'y naglibot na may suot na balat ng mga tupa at mga katubi, mga nahihirap, pinag-usi, inaapi, na sa mga iyon ay hindi karapat-dapat ang
Sila ay nagpalaboy-laboy sa mga ilang, sa mga kabundukan, sa mga yuhin, at sa mga luga sa lupa. You know, car sailor. Kilala niyo po ba si Car Sailor? You understand? Car sailor. When he met everyone, only he is thinking, how can I sell the car? Only they focus. Opo, kung kilala niyo po ba yung nagbebenta ng kotse, kahit na siya po yung maharap sa napakaraming tao, iniisip niya po yung sino kaya yung bibili ng kanyang kotse. What is it? Barber, haircut, barber, isn't it? Barber. When he saw someone, the barbing hair, he wants to get hair like that. He only focus the hair style. Yung mga barbero rin po, kapag nakikita niya yung mga tao na hindi maganda yung gupit, gusto niyang gupitan sila. Siya po ay nakatuon lamang sa paggupit ng buhok. Isn't it? Tama po. When I went to the SM mall, many people they say, come on, customer, let's come in the restaurant, best masala food. Come in. Many people they told me like that. Doon din po sa mall, napakarami po tao yung nagiyaya sa akin. Pasok ka po dito. Meron po kami napakasarap na pagkain. Can you understand? Naunawaan mo? We are witness of God. Tayo po ay mga saksi ng Diyos. Can you understand? Naunawaan niyo po? So wherever we go, we have to introduce the true gospel. Kaya saan man po kayo magtungo, kailangan po natin ipakilala yung tunay na Come Panginoon. to the big church. Come. Likewise, because we are witness of God. Pumunta kayo dito sa Ligaw Church. Pumatay kayo dito. Isn't it? Tama po? If we want to evangelize to your beloved family who not yet received, don't forget your identity. Upang ma-evangelize po yung minamahal na pamilya na hindi pa magligtas, huwag niyo pong kalimutan na kayo po ay mga saksi. To evangelize, I don't have money. Upang mag-evangelize pero wala naman akong pera. I am too young. Ako ay napakabata pa para dito. In order to evangelize to my parents, I don't have power. Para mag-evangelize sa aming pamilya, wala pa akong kapangyarihan. No. Kaya hindi pa. Although you have nothing, it's okay. You have God who saved you. Mali po yung ganitong isip, kahit wala po kayong anuman, mayroon po kayong Diyos na nagligtas sa inyo. 1 Corinthians chapter 1. Sa unang Korinto, chapter 1, 1 Corinthians chapter 1, verse 23. unang Korinto, chapter 1, verse 23. Verse 23. Versikulo 23 po. Let's read it together. Basahin po natin, 3, 2, 1. Subalit ipinangaral namin ang Kristo na ipinako sa krus, na isang katitusuran sa mga Hudyo at kahangalan sa mga Hindi. Just we are our best to preach the gospel, the crucified to the lost soul. Kaya nga, ipinangaral natin ang Kristo na ipinako sa krus para doon sa mga tao, doon sa mga ligaw na kaluluwa. But 26, 27, 28, 29, 26 hanggang 29. Let's read together. Tignan po natin, basahin po natin yung 26 hanggang 29, 3, 2, 1. Sapagkat tingnan ninyo ang inyong pagkatawag, mga kapatid, kakauki sa inyo ang matatalino ayon sa papantayan ng tao, hindi marami ang makapangyarihan, hindi marami ang isinilang na marami, kundi pinili ng Diyos ang mga bagay na kahangalan sa sanlibutan upang kanyang biyain ang matatalino, pinili ng Diyos ang mga bagay na mahihina sa sanlibutan upang kanyang biyain ang malalakas. Pinili ng Diyos ang mga bagay na mababa at hinahamak sa sanlibutan, maging ang mga bagay na walang halaga upang pawalang sa isay ang mga bagay na mahalaga, upang walang sino man ang magmarami sa harapan ng Diyos. In order to save people, God didn't save you first because of you are rich. Upang iligtas yung iba pang mga tao, hindi kayo unang iniligtas ng Diyos dahil sa kayo ay mayaman. Because of you are very pogi and maganda, that's why God didn't save you. Hindi po
dahil sa kayo ay maganda o pogi, hindi po ito yung dahilan kung bakit kayo ligtas ng Diyos. Because you have very high position, your job, that's why God didn't save you in order to save you also. Hindi po dahil kayo ay may mataas na posisyon sa inyong pong trabaho, hindi po ito yung dahilan kung bakit kayo po ay tinawag ng Diyos. Because you are very poor, because you are not pogi marana, because you do not have you have nothing. That's why God saved you. Dahil kayo po ay mahirap, kayo po ay hindi maganda, kayo po ay walang anumang bagay, ito po yung dahilan kung bakit kayo unang iniligtas ng Diyos. You understand? Naunawaan niyo po? That's why do not oppress people. Do not oppress the rich man. Do not oppress your parents Kaya, when you preach the gospel. kaya po, huwag kayong matakot sa mga taong mayaman, sa inyong pong mga pamilya, kapag nangangaral po kayo ng Ebanghelyo. Actually, my wife is very malanda Sa katunayan po, yung aking pong asawa ay in my napakaganda eyes. sa aking pong paningin. When he was 15 years old, she got salvation. Siya po ay naligtas nung siya po ay 15 years old pa lamang. That time, my father-in-law and mother-in-law, they are very strong people. Very hard to evangelize at that time. Na mga panahon iyon, yung aking pong mga biyanan, sila po ay napakalakas na tao, napakahirap sa kanila na ma-evangelize. When my wife and then brother-in-law and then sister-in-law, when they deliver the gospel to their parents, that time, they told to them, don't preach the gospel to me, don't evangelize me. If you evangelize me, I will beat you, I will kill you. Noong mga panahon yun, habang yung kanya pong mga brother-in-law, sister-in-law nangangaral sa kanya pong biyanan, sinabi po ng kanyang biyanan sa kanila na huwag mong ipapangaral sa akin ng Ebanghelyo dahil papaluin kita, sasaktan kita. Don't go to church. You have to go to the Catholic Church. Huwag kang pupunta sa church na yan, doon ka dumalo sa Katoliko. You understand? Nanuwa niyo po. But they didn't operate, my wife and my brother-in-law. Pero hindi po sila natakot, yung aking pong asawa at yung brother-in-law. Why? Bakit po? Because they are witness of God. Dahil sila po ang mga saksi ng Diyos. You are witness of God. Kayo po ay mga saksi ng Diyos. That's why do not afraid of other things. Kaya nga po, huwag kayong matakot sa anumang bagay. Whether you die or not. Whenever you die, because of evangelize, we can go to heaven. Kaya nga po, mamatay man tayo o hindi, o kung mamatay man tayo sa pag-evangelize, tayo po ay mapupunta sa langit. Although we die because of evangelism, that's fine. Today, we can go to heaven. Kahit na tayo po ay mamatay dahil sa ating pag-evangelize, maging ngayon tayo po ay pupunta sa langit. Can you do that? Kaya niyo po gawin yun? Yes. Don't do that. Huwag niyo pong gagawin ito. John chapter 4. Tignan po natin sa Juan chapter 4. In the Bible, there are so many the witness of God, good witness of God in the Bible. That's why I will introduce one of the person, witness of God. Sa Biblia, napakarami po mabuting mga saksi ng Diyos, kaya ipapakilala ko po yung isang saksi ng Diyos dito. John chapter 4. Sa Juan chapter 4. Do you know the Samaritan woman? The story of Samaritan woman. Kilala niyo po ba yung kwento ng babaeng Samaritana? Would you answer if you know the Samaritan woman, the story of Samaritan woman? Taas po yung kamay kung kilala niyo po yung babaeng Samaritana. Many people didn't know it. Marami po yung kilala na. Actually, that time, Samaritan woman, she afraid to meet people because of many people they blame her because of many people they blame her. Sa katunayan po ng mga panahon ito, yung babaeng Samaritana takot po sa mga tao dahil napakaraming tao yung tumutuya sa kanya. Why? Because already she changed 5 times her husband. Bakit?
dahil siya po ay nagpalit ng asawa ng 5 beses. After separate husband, she met another guy and separate. She met another guy. How many times? 5 times. Pagkatapos na hiwalayan yung asawa, nag-asawa po rin siya. Pagkatapos naghiwalay ulit at nag-asawa ulit, ito po ay nangyari ng 5 beses. Because of that reason, many people they think she is how to say that? She, how to say in English? Many people they thought she is the adultery woman like that. Kaya nga po, yung mga tao, dahil sa kanyang ginagawa, inisip ng mga tao na siya ay isang mga ngalunyang babae. Because of that reason, the Samaritan woman she afraid to meet people. Dahil po sa sitwasyon na ngayon, yung babaeng Samaritana ay takot po lang humarap sa mga tao. When she felt the thirst, she needed water. In order to get the water, she has to go to well. But only noontime, very hot, the shining. That time she went to there to get water. Because of that time, because very hot time, that's why there nearby where there is no people because of very hot. Kapag siya po ay nauuhaw, kailangan niya po uminom ng tubig, siya po ay umiigib doon sa balon sa oras po ng tanghali kapag napakatirik po ng araw dahil sa mga oras na iyon, walang ibang tao yung umiigib ng tubig. Oh, I feel very thirsty. I need water. Okay. Oh, there is no more people. Okay, I go. Nauuhaw na ako, kailangan ko uminom ng tubig. Titignan ko muna kung wala ng tao, pwede na akong umigib ng tubig. After she get water, somebody come to her. Pagkatapos siya po makaigib ng tubig, may isang tao yung lumapit sa kanya. Give me water. Pakinggan na ng tubig. Who is he? Sino po kaya siya? Give me water. Bigyan mo ako ng tubig. Why you ask me give me water? Bakit sinasabi mo sa akin na bigyan kita ng tubig? We are each other enemy. Tayong dalawa ay magkalaban. Why you tell me give me water? Bakit sinasabi mo sa akin na bigyan mo ako ng tubig? The water which you give me, you will feel again the thirst. But my water I give you, you will not feel thirsty forever and ever. Yung tubig na ibibigay mo sa akin, pagkatapos kong inumin, muli ako makakaramdam ng uhaw. Pero yung tubig na ibibigay ko sa iyo ay hindi ka na kailanman mauuhaw. And Jesus Christ said to her, actually, you have your husband. This already 6 times husband. At sinabi din po sa kanya ni Jesus na sa katunayan, meron kang asawa, pang-anim na asawa mo. I know you already changed it 5 times your husband. Alam ko na ikaw ay nagpalit na ng asawa 5 beses na. She that time realized he is the Lord God, Lord Jesus Christ. Sa oras na yun, nalaman niya po na siya ang Panginoon Jesucristo. Can you understand? Naunawain po. Finally, the Samaritan woman, she got salvation. Kaya sa pagdamuli, yung babaeng Samaritana, siya po ay nakatanggap ng kaligtasan. And then let's we read John chapter 4. Kaya basahin po natin sa John chapter 4. Verse 25 and 26. Verse 25 at 26. 25 and 26. Let's read together. Basahin po natin, 3, 2, 1. Sinabi ng babae sa kanya, nalalaman ko na darating ang Mesiyas, ang tinatawag na Kristo. Pagdating niya, ay ipapahayag niya sa amin ang lahat ng mga bagay. Sinabi sa kanya ni Jesus, ako nga iyon na kumakausap sa iyo. When she met Jesus Christ, who saved her, that time she changed it. She became witness of God. Nang matagpuan niya ang Panginoong Jesucristo na nagligtas sa kanya, sa oras na iyon, siya po ay nagbago bilang saksi ng Diyos. Can you understand? Naunawain po. Before she met Jesus Christ, she afraid to meet people. But after she met Jesus Christ, she changed his status. She became the witness of God. Bago po niya
niya matagpuan, makilala ang Panginoong Jesucristo, siya po ay takot sa mga tao. Pero pagkatapos niya po maligtas, siya po ay naging matapang at naging saksi ng Diyos. Since that time, Samaritan woman, she no more afraid of people. Mula noon, yung babaeng Samaritana, hindi na po siya natatakot sa mga tao. Verse 28. Verse 28. Tingnan po natin verse 28. Let's we read together. Basahin po natin ang sabay-sabay. 3, 2, 1. Kaya iniwan ng babae ang kanyang banga ng tubig at pumunta sa lungsod at sinabi sa mga tao. After she left through the water pot means he heard everything. Pagkatapos niya pong iwan ang banga ng tubig, yung banga ng tubig, ibig sabihin, iniwan niya po yung lahat ng mga bagay. Heard through the water, Tinapo niya po yung banga ng tubig. Okay niyo po. and then she went somewhere to meet people. At pumunta po siya sa lungsod at sinabi sa mga tao. Verse 29. Sa verse 29, 29, let's read together. basahin po natin na sabay-sabay. 3, 2, 1. Kali kayo, tingnan ninyo ang isang tao na nagsabi sa akin ng lahat ng mga bagay na aking ginawa. Ito na naman ang Kristo. Come on! Pumunta kayo. Let's all see the Jesus Christ. He is the man who will save us. Hali kayo, tingnan ninyo. Ito na kaya ang Kristo na magliligtas sa akin. Imagine. Isipin niyo po. After she got salvation, she totally changed. Before she operated people, but she no more operated people and evangelized where all the people. Pagkatapos niya pong maligtas, siya po ay ganap na nagbago. Doon siya ay takot sa mga tao, pero bigla siya po ay naging matapang na humarap sa mga tao. Are you witness of God? Kayo po ba yung mga saksi ng Diyos? What are you doing now? Ano yung ginagawa niyo ngayon? Why there are so few people who got salvation through you? Bakit kakaunting tao lamang yung naliligtas sa pamamagitan ninyo? Because you didn't say to the people, Dahil, come. dahil hindi kayo nagsasalita sa mga tao, kari kayo. Verse 30, let's read together. Basahin po natin yung verse 30, 3 to 1. Lumabas sila sa lungsod at pumunta sa kanya. Naunawaan niyo po, Are you poor? kayo po ba ay mahirap? It's okay. Ayos lang yan. You are not smart? Hindi kayo matalino. It's okay. Ayos lang yan. Do you have nothing? It's okay. Kayo wala ng anumang bagay. Okay lang po yan. To evangelize well, only necessary one thing is witness of God. Upang makapag-evangelize na mabuti, isang bagay lang yung kailangan. Maging saksi ng Diyos. Luke chapter 9. Tignan po natin sa Lucas chapter 9. Verse 26. Sa verse 26 po. Brothers and sisters, let us read together. Basahin po natin 3, 2, 1. Sapagkat ang sinumang ikahiya ako at ang aking mga salita ay ikay nalilayan ng anak ng tao. Pagdating nila na nasa kanyang kalawatian at sa kalawatian ng Ama at ng mga banal na anghel. Do not be ashamed of God. Huwag niyo pong ikahiya ang Diyos. If you are ashamed about the evangelizing, Kung ikinakahiya niyo po yung pag-i-evangelize, God will be ashamed
of you. Ikakahiya rin po kayo ng Diyos. When we do not forget our identity, our business of God, wherever you go, Huwag po natin you kakalimutan can evangelize well. yung ating pagkakakilanlan bilang saksi ng Diyos, saan man tayo magtungo, tayo po ay makakapag-evangelize. Luke chapter 11, verse 33 verse 2. Luke chapter 11, Sa Lucas chapter 11, verse 33. sa verse 33, Luke chapter 11, verse 33. verse 33 po. Brothers and sisters, let's read it together. Kasi po natin, 3, 2, 1. Walang sino man na pagkatapos magsindi ng ilawan ay ilalagay ito sa isang tagong lugar o sa ilalim ng takalan, kundi sa patungan ng ilaw upang makita ng mga pasok ang liwanag. Would you turn off all light? Pwede po ba Switch. sarahan muna natin yung lahat ng ilaw? I will explain to you. Ipapaliwanag po sa inyo na dito. Even here also, little bit very dark in this place. Medyo madilim po sa bahagi ito. When we face the dark, circumstance, situation very dark, then we need the light. We need the light. Kapag tayo po ay bumaharap sa kaniliman ng ating pong problema sa ating buhay, sa mga oras na yun, kailangan po natin ng ilaw. Tama po ba? Night time, the blackout, brown out, that time we needed the light. Kapag gabi, minsan, brown out, malilim. Sa oras na yun, kailangan po natin ng ilaw. And the light, what will you do? Have on the light on the top or high? At doon po sa ilaw, ano po yung gagawin nyo? Isasabi nyo doon sa itaas o itatago nyo sa ilalim? If we took the hide the light under the desk, we cannot shine. Kapag yung ilawan ay nilagay nyo po sa ilalim ng lamesa, hindi po ito magliliwanag. Likewise, please not light. Parehas po ba? Dahil pag-iusap po yung ilaw. Matthew chapter 5. Tignan po natin, Mateo chapter 5. Matthew chapter 5, verse 14. So verse 14. That's why the Bible says, who am I? Kaya nga po, sinasabi po ng Biblia kung sino ako. Verse 14, brothers and sisters, let's read it together. Let us read it together. Kasi po natin, 3, 2, 1. Kayo ang ilaw ng sanlibutan, ang isang lungsod na nakatayo sa ibabaw ng isang burol ay hindi may katago. We are light of the world. Means we are light of God. Tayo po ang ilaw ng sanlibutan, ibig sabihin tayo po ang ilaw ng Diyos. This is me, ako, Ito po ako, yung ilaw the po world. sa mundo ito. Do not turn off your light. Huwag niyo pong papatayin yung inyo pong ilaw. Wherever you go, when you meet your beloved family who not be saved, you have to turn on your light. Saan man po kayo magtungo kapag nakaharap niyo yung mga pamilya para sa buhay na hindi paligtas, kailangan po buksan ang inyong ilaw. Can you understand? Naunawaan niyo po, Why? We are lights of God. bakit po tayo naging mga ilaw ng Diyos? We are witness of God. Dahil tayo po ang mga saksi ng Diyos. If we do not shine our light to not be saved people, how can they get salvation? However, they get salvation. Kung hindi po natin paliliwanagin yung ating mga ilaw sa mga tao hindi ligtas, paano po sila maliligtas? Before 12 disciples, they afraid to shine their light. That's why because they afraid, fear of the death. That's why they hide their light before. Noon ang mga apostol ay natatakot sa kamatayan, kaya nga po yung kanilang ilaw ay itinatago nila sa ilalim. But they no more afraid of death.
That's why every day they try to shine their light to people. Pero ngayon, hindi na po sila natatakot sa kamatayan, kaya nga po, nagawa po nilang paliwanagin yung kanilang ilaw sa mga tao. Because of that reason, many people dare to get salvation. Dahil po sa kadahilanan iyon, napakarami pong tao yung naligtas. Verse 16, brothers and sisters, let's read together. Verse 16, basahin po natin 3, 2, 1. Paliwanagin ninyo ang gayon ang inyong ilaw sa harap ng mga tao, upang makita nila ang inyong mabubuting gawa, at luwalhatiin nila ang inyong Ama na nasa langit. Okay. Last verse. Okay po, panghuling talata. Acts chapter 1. Mga gawa, kapitulo 1. Acts chapter 1. Mga gawa, kapitulo 1. Verse 8. Verse 8. Verse 8. But you shall receive power when the Holy Spirit has come upon you. Means when you get salvation, after you became the witness of God, after that, you have to preach the gospel, deliver the gospel. Tatanggap kayo That's like the witness of God. ng kapangyarihan ng pagbaba ng Espiritu Santo. Sabihin din po, kayo po ay naging mga saksi ng Diyos at magagawa niyo po may pangalan ng Ebanghelyo. After you became evangelist, you became the son of God. After you got salvation, after you were saved, you have to become the witness of God. Pagkatapos niyo pong maligtas, pagkatapos niyo pong maging anak ng Diyos, kailangan niyo rin pong maging saksi ng Diyos. Don't forget, Huwag niyo pong you are kakalimutan. light of God as a witness of God. Tayo po ang ilaw ng Diyos bilang mga saksi ng Diyos. Don't hide your light salvation to your family. Huwag niyo pong itatago, hindi niyo pong ilaw yung inyong kaligtasan sa inyong pong mga pamilya. In Philippines, 20 Korean missionaries are here in Philippines. Dito po sa bansang Pilipinas, 20 na mga Korean missionary yung narito. Although my elder brother Hong An-sung, although God took his wife, Sister Stella, but he didn't give up still. Kahit na yung kanya pong kapatid, si Pastor Hong, kahit na kinuha na ng Diyos yung kanya pong asawa, si Sister Stella, hindi po siya sumuko, patuloy po siya nangangaral ng Ebanghelyo. After he came back Korea, he can stay comfortably until he died in Korea, but he abandoned his future comfortable life, and he won't desire to come back Philippines Kahit as a witness of God. kahit siya po ay nakauwi na doon sa Korea, pwede po siyang manatili na lang doon at mabuhay ng komportable bilang isang ligtas na tao. Pero siya po ay nagdesisyon na bumalik sa Pilipinas upang ipangaral ang Ebanghelyo. He doesn't want to forget his identity. Ayaw niya pong kalimutan yung kanyang pagkakilanlan bilang isang saksi ng Diyos. Matthew last chapter, Matthew Sa huling kapitulo po ng Mateo, 28. ito po ay chapter 28. It will be last verses. At ito rin po yung huling talata ng ating pong sermon. 19. Chapter 28, verse 19. Chapter 28 mula po verse 19. Brothers, sisters, let us read together. Mga kapatid, basahin po natin 3, 2, 1. Kaya sa paghayo ninyo, gawin ninyo alagad ang lahat ng mga bansa, bautismuhan ninyo sila sa pangalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Go, go, go. That's why Pastor, Naga Church Pastor, and even me also, Humayo kayo, pumunta kayo, kaya nga po kahit na yung pastor doon sa Naga at maging ako, according to God's commandment, ayon po sa utos ng Diyos. go. That's why we can hear.
Humayo kayo, kaya nga po, nandito kami. You also, you have to go, go, go. Kayo rin po ay kailangan yung pumunta, magtungo. It's not reason because of your comfortable life. Hindi po ito madali dahil komportable yung inyong buhay. Why we have to go? Bakit kami nahayo? Evangelize. Upang mag-evangelize. Do not afraid. Huwag po kayong matakot. People. Huwag matakot sa mga tao. Why? Because God promised to us for 20. Bakit po? Dahil nangako po ang Diyos sa atin sa verse 20. Let's read together. Basahin po natin, 3, 2, 1. At narito, ako'y kasama ninyong palagi hanggang sa katapusan ng panahon. Go. Go and evangelize them. But do not afraid of that. Do not fear of that. Do not afraid of your difficult life and financial problem. Do not worry. When finally, verse 20, God comforted us. Why? I am with you always, even to the end of the age. Kaya humayo kayo at turuan sila sundin ang lahat ng mga bagay at binibigyan tayo ng pangako ng Diyos dito po sa verse 20, ako'y kasama ninyong palagi hanggang sa katapusan ng panahon. God said, I will be with you always. Sinabi po sa atin ng Diyos, ako'y kasama ninyong palagi. Naunawain po. Do not worry about financial problem. Huwag po kayong matakot patungkol sa inyong financial na problema. Your other brother and sister, do not afraid of your future. Mga young adult na brothers and sisters, huwag po kayong matakot sa inyong pong kinabukasan. Why? Bakit po? God promised to us, I will be with you always. Dahil nangako po ang Diyos sa akin, ako'y kasama ninyong palagi. They evangelized 3,000 people. Why? That time God was with them. Noon, sila po ay nakapag-evangelize ng 3,000 tao. Sa mga panahon iyon, ang Diyos ay kasama po nila. Now, we, Ngayon po, yung sila, naging tayo. Legal Church Brothers, Maaaring yung Legal Church, God brothers and promised sisters. to us, God will be with you. Nangako po ang Diyos sa atin na ang Diyos ay kasama natin palagi. So we also, like them, if we preach the gospel as like the witness of God, we can evangelize. Kaya nga po, Say, kagaya nila, parehas po sa atin, kapag matapang po tayo ng evangelize, maaari din po tayo makapag-evangelize ng 3,000 kaluluwa. today we learn about the witness of God. Ngayon po ay pinag-aralan natin yung pagiging saksi ng Diyos. Never forget, do not forget your identity, your witness of God. You also. Huwag niyo pong kakalimutan na kayo rin po ay mga saksi ng Diyos. Let's pray together. Tayo po ay manalangin. Our Heavenly Father, God, who save us and love us always, be with us always. Thank you for saving us from our sins. Aming banal at makalangit na Diyos na kasama po namin, na laging nasa amin, na gumagabay po sa amin. Thank you, give us good message. We are reading so much. Maraming salamat po sa pagbibigay po sa amin ng aral na kami po ay mga saksi ng In Diyos. order to shine our light to the lost soul, as like the witness of God, Upang paliwanagin ang aming mga ilawan sa mga ligaw na kaluluwa bilang mga saksi ng Diyos. please teach us and guide us first. Una, turuan at gabayan niyo po kami. Oh Lord, there are so many lost souls nearby us. Panginoon, napakarami pong ligaw na kaluluwa ang nasa palibot namin. Thank you, give us today good message so that we will not forget our identity witness of God. Maraming salamat po sa pagbibigay sa amin na napakagandang aral ngayon na hindi po namin makalimutan na kami ay mga saksi ng Diyos. So more than people, we will do our best to evangelize more powerfully. At bilang mga tao ng Diyos, gagawin po namin ang lahat namin makakaya upang makapag-evangelize na mas makapangyarihan. We pray in the name of Jesus Christ. Kami ay nanalangin
sa pangalan ng Panginoong Hesus Kristo,